A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habang tinatahak po namin ang daan papuntang Badar, palagi kong nababasa sa mga signages dito yung Rabigh, Yanbu, yung mga yung mga lugar na yon. So ngayon, yung Yanbu kasi siya yung diyan nagsimula yung aking kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Ito totoong buhay ito. Isi-share ko na. Matagal kong ito, matagal kong tinatago ito kasi pwede itong karanasan ko na ito, pwede siyang ibato sa akin pag just in case may mga kaya matagal ko siyang tinatago. So ako ay pinalad na ako po ay nakapag-ibang bansa sa Saudi Arabia. Ang unang lugar namin na sa Dammam, dinala kami ng Jubail. Pagkatapos diniretso na kami ng Yanbu. May project noon yan sa Yanbu Sabik. So yung lugar na yon, yung Yanbu, 1 hour and 45 minutes babiyahin niya sa Makkah. Alam niyo na yung Makkah, siya yung yung kilalang lugar sa Saudi Arabia na kung saan nandiyan ang sentro ng dalanginan ng mga Muslim sa buong mundo. Yan po. So ako bilang ultimong lang na namumuhay dito sa mundo, gusto ko ring maranasan, makita yung mga ganong bagay na historical place kagaya nung ng Mecca kung tawagin sa Pilipinas. So ngayon nagtataka ako sa aking mga pipeters noon kasi ang trabaho ko noon dati fabricator. So pag fabricator ka, tangay mo na kasi yung leadman foreman. Kaya may mga tauhan ka na rin. So noong nagtrabaho ako doon, yung foreman ko, pinupull out niya yung mga fitters, helpers ko na mga Muslim kasi naka-schedule pala silang mag-umrah. So sabi ko, anong umrah? Yung umrah hindi ko pa siya alam dati. Sabi niya, punta daw sila sa House of God, ganun. Sabi ko, punta ako. Sabi niya, no, after you papatayin ako, pupunta doon kasi mga Muslim lang daw ang okay. Nag-ingay na ako. Gusto ko mag-Muslim. Sa madaling sabi, pagka kinagabihan, may Pilipino motawa na pumunta sa lugar sa accommodation ko. Sino dito si Ricardo Naparati Jr. Ako po. May narinig kasi kaming usap-usapan na na gusto mo raw mag-embrace sa Islam. Opo, paano po ba? Mag-embrace ako ngayon na. Sabi, saglit lang, makinig ka muna, umupo ka, ganito, gano'n. Ganito ang Islam, ganito ang Muslim, ganito ang bla bla bla. Ang dami, sabi ko, mag-Muslim na ako. Hindi pa okay na po, mag-Muslim na po ako. Hindi pa, saglit lang, ganito. Ituturo muna namin sa yung gano'n. Hanggang sa nagsyahada ako yon. Kasi hindi ko pinasok ang pananampalatayang Islam dahil gusto ko ang mga Islam. Hindi po. Hindi ko pinasok ang pananampalatayang Islam kasi napakaganda ng mga hindi po. Wala akong kaalam-alam doon. Ang pinasok ko ang pananampalatayang Islam kasi gusto kong makita sa dalawang mata ko yung Kaaba, yung structure na kulay itim na may may akala ko dati yung itim pintura yon, pala siya, parang tawag tela siya na
ginawa siyang ano, pambalot doon. Tapos may gold. Kasi nagka-interest ako kasi lahat ng mga kaibigan ng kapatid kong babae na pumupunta daw dyan, sabi ng kapatid kong babae, panganay sa akin, sabi niya, lahat ng mga kaibigan daw niya dyan na pumunta, alhamdulillah na ano daw, na kung ano daw yung mga hinihiling ay nagiging natupad daw. Kaya nagkaroon ng ano sa isipan ko yun, hindi na nawala. So kaya na-excite na ako pumunta doon. So sa madaling sabi, may maraming pag-aaral. Umabot pa ng 6 months bago ako nakapunta doon. Tapos wala na, nagiging inactive pa nga ako doon dahil parang wala na yatang chance na makapunta ako doon. Biglang may tumawag sa akin na aking ka-brother. Tapos sabi niya, bro, mag-uumbra na kami. Ikaw, dyan ka rin lang ba? Baka pwede sumama. Ay, papakita ka dito. So, sa center namin palaging may nagluluto. Ang lalaking kaldero. Ang ginawa ko doon, hinugasan ko lahat ng kaldero. Yung bang talagang ingay na ingay yung paghugas ko para mapansin ako nung ustads namin. Sinilip niya ako sa kusina, sabi niya, alam ko na yan, diskarte na yan, under ano ka pa sa akin. Tapos ngayon sabi ka, halika dito, pasok ka sa kwarto. Okay, magsala ka. In-examine niya ako, ay marunong na ako magsala pala. Ay okay, sama ka. So tuwang-tuwa ako, sama. Sa madaling sabi, talagang nakapag-umra na ako. Tapos doon sa umra na yon, sinubukan ko ng humiling. So wala pa akong ibang hiniling, guys. Yung ano pa lang, yung sakit pa lang ng paa ko. Magsasala ako para akong nakaluhod na yung Kristiyano na nakaluhod lang, ganun. Tapos kinausap nga ako ng ustad namin, baka pwedeng ibaba mo ko. Hindi pwede, masakit talaga. Okay, sige. Ngayon, bago kami pumunta ng ano, ng umrah, binulungan na ako. Ganito gawin mo pagkatapos ng ritual mo, yung karamdaman mo, una sa intensyon mo, i-ano mo na. Tapos pagkatapos ng ritual mo sa ano, sa Kaaba, i-ano mo ulit. Tapos may Zamzam water doon, i-ano mo sa paa mo, sa tuhod mo, mag-ano ka, manalangin ka, at saka magtiwala ka. Kung gusto mo pang magiging gwapo, yung Zamzam ihilamos mo pa. Nihilamos ko, talagang totoo naman, nagiging gwapo ako. Nagiging gwapo ako pa. Mashallah. Joke lang po yun, ha? Patawa lang. So sa madaling sabi, natapos na kaming nag-umrah. May isang ano doon, may isang ano doon, may isang Arabic na hindi ko makalimutan. Doon ko lang siya na practice, hindi ko na siya nakalimutan hanggang sa ngayon. Yung labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yun ang hindi ko na nakalimutan. Yung Allah, ako'y tumutugon, ganun. So yun na, nakarating na ako ng Yanbu ulit. Kasi balikan lang kami. Intention ihram na kami sa ano, sa center pa lang namin. Tapos yun na sinubukan ko ng ito na, prayer na. Kasi sabi ko, totoo na kaya ito. Excited ako. Aba, dahan-dahan kong tiniklop yung tuhod ko. Talagang epektibo talaga. So nagawa ko talaga. Nawala yung sakit ng tuhod ko. Sabi ko, talagang totoo, no? Depende lang talaga sa iyong paniniwala, yung panalangin, ganun. Ito pa, guys, malaking sponsor na naman yon, airlines, yung mga Mobile, mga Zain, Stacy, yan yung mga network sa Saudi para mag-Hajj ang mga bagong Muslim. Napabilang na naman ako doon.
So ngayon, ganito pala, saglit lang, counting kwento lang. Pinakasalan ko ang aking asawa 2005. Tama, 2005. Ang asawa ko po ay isang OFW din. Kaya saan siya sa makarating din. Tapos ilang taon na wala pa kaming nagiging anak. So ito na ang nasa intention ko. Tinawagan ko yung asawa ko, mag-hads ako. Ito yung intention ko. Sana biyayaan tayo ng, basta kung ibigay niya ganun. Basta yun ang intention ko. At saka sa pa lang, before pa lang kami umalis ng lugar na kung saan yung center namin. Ang center ko nga pala noon nasa Jubail na, kasi nilipat na ako. Tapos yun na. Ang ustads nga pala namin doon si Yusuf Bautista. Ustads Yusuf Bautista at saka si Ustads Umar Aming, taga Zamboanga. Baka kilala din ang ating buting ustads, si Ustad Bex, baka kilala din niya. So sa madaling sabi, ako po ay nakapag-hads. Tapos yun na. Talagang dala ko yung babasahin dahil hindi ko memorize. Tapos dikit ako. Wala akong pakialam na marami kami. Basta sa akin, magawa ko ng insakto yung ritual. Pag hindi ako makadikit sa mga may alam, babasahin ko. Kasi bawat nun may dasal. Yun ang ginagawa ko. Pag makadikit ako doon sa Rabbana, doon lang ako, sumasabay ako doon hanggang sa natapos. Tapos yun na nga, iniling. So alhamdulillah, umuwi ako ng 2010 na. Umuwi na ako ng Pilipinas. Tapos umuwi din yung asawa ko, sabi niya, wag ka munang umalis. Wag ka munang umalis. Sabi ng ganun. Ay, yun na, di ba? Nag-umuwi din siya. Tapos yun na, inobserbahan na namin yung, siyempre, yung paniniwala ko nun talagang kinakatsawan nga ako ng mga kapatid ko na ibang klase ka na. May mga, ano yun? Alhamdulillah, subhanallah, mashallah, mga ganun-ganun yung mga mga lumalabas sa bunganga mo. Tapos tinatawag na ako ng mga chewin ko sa Maynila, ba, iba ka na kadsa. Kung ka na kadsa, yung yung mufti ka na kadsa. Tinatawanan lang nila ako. Talagang pinangatawanan mo yung ikaw ay isang apo ni Dato Lanto eh. So ganun, kinakadyawan nila ako. So madaling sabi guys, ito na. Isang umaga, ginising ako ng asawa ko. Talagang nung paggising niya, makikita mo talaga sa mukha niya yung yung bang ang maliwalas, yung saya na hindi pwede paliwanag. Tapos sabi ko, bakit? Anong mayroon? Magang-maga. Pinakita niya sa akin yung yung pregnancy test, 2 guhit. Okay. So mula noon talagang sabi niya sa akin, wag kang lumabas ng Pilipinas, dito ka lang. Kahit maubusan ka, kung anong sa'yo, ako nang bahala sa'yo, sabi niya gano'n. Hintayin mo lang ako. So siguro mga lang, mga 4 months lang yata siya nun. Umuwi na 4 months o 6 months. Umuwi na siya ng Pilipinas. Malaki na yung tiyan niya. May na, halata na. Grabe, sabi ko, napaka na ito. Napakasaya. Hanggang sa ngayon, may natupad na yung yung mga yung hiningi ko.
At saka yun ang inaalagaan ko talaga ng gusto, yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin, na isang hindi makalimutang isang tunay na patotoo na andyan talaga siya, handang ibigay. Sincero ka lang sa iyong sa iyong mga panalangin, sa iyong mga hinihiling. Hindi siya magdadalawang isip na ibibigay sa iyo. Tapos hindi pa dyan natapos ang kwento. Kasi pag ako maghiling, hindi ko lahatin. Hindi ako, Lord, bigyan mo kong bahay, Lord, bigyan mo kong sasakyan, Lord, bigyan mo kong... Hindi ako ganun. Pag binibigyan na niya ako ngayon, hinihingi ko na siya ngayon, wag mo nang ulitin. Alam na niya yun. Alam mo niyo ang ko, magpapasalamat na ako dahil nahiling ko na sa kanya. Kahit hindi pa niya binibigay, nagpapasalamat na ako noon. Ganun. Kaso lang, may mga bagay na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na depende sa iyong paniniwala sa kanya. Yun ang pagkakaintindi ko. Kagaya nung hinihiling ko na yung bahay, binigay. Pero hindi talaga siya yung yung magandang bahay, kasi parang ang paniniwala ko ay yung mga ko medyo mababang level lang. Hinihingi ko na binigay na. Hihingi ako ng sasakyan, binigay din, pero nasa mababang lang. Depende sa iyong paniniwala, sa iyong pag-ano mo sa kanya. Hindi ka naman bibiguin. Basta alam ko naman mahal na mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag lang natin siyang kalimutan. Kahit may mga pagkakamali tayong nagawa, basta ito lang ang magandang gagawin natin. Payong-payo ko sa unang-una sa akin sarili na hindi ko siya makakalimutan, na sa bawat minuto, sa bawat oras ng ating buhay, iisipin natin siya lagi. Pag sa tingin mo may mali doon, sabihin mo na kagad, ay, nasa Islam pa ba ako? Ganun lang. Atras ka lang kaunti, nasa Islam pa ba ako? Okay, hanggang dito na lang muna ako dahil medyo mahaba-haba na po ang aking naibahagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.